Magandang araw mga ka-amazing! Ako po si Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories at ngayon, ihahatid ko sa inyo ang isang kwentong siguradong dudurog sa inyong mga puso. Kaya kapit lang mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, nakatira ang magkapatid na sina Eliana at Joshua. Simula pagkabata, sanay na silang kutyain ng mga taga-baryo. Anak sila ni Mang Gregorio, isang baldado, at ni Aling Marites, isang labandera na laging pinagtatawanan dahil sa hirap ng buhay. Hoy Eliana, baka naman pwede mong labhan pati kaluluwa ko, baka kuminis pa. Sigaw ni Rona, ang pinakamayaman sa eskwelahan nila. Habang hawak-hawak ang punit-punit na bag, yumuko lang si Eliana at hinila si Joshua palayo. Marumi ang uniforme ni Joshua, may butas pa sa may laylayan pero walang makakatalo sa ngiti niya. Kuya, huwag mo na lang silang pansinin. Balang araw, yayaman din tayo, bulong ni Eliana, pilit tinatakpan ng lungkot sa mga mata. Pag-uwi nila, nadatnan nila si Aling Marites na nakaupo sa tabi ni Mang Gregorio habang humahagulhol sa pag-iyak. Hindi na pala sila makakabayad ng upa at pinapaalis na sila sa kanilang barong-barong. Marites, kahit kaibigan kita, negosyo pa rin ito, malabig na sabi ni Aling Nene, ang may-ari ng lupa. Kung ayaw niyo paalisin ko kayo sa mga barangay tanod. Kinabukasan, basang-basa sa ulan sina Eliana at Joshua habang bitbit ang kaunting gamit. Lumapit si Tito Resty, kapatid ni Mang Gregorio. Dito muna kayo sa akin, pero tandaan ninyo, hindi ako nagpapakain ng tamad. Kung gusto ninyong manatili, magtrabaho kayo, madiing sabi ni Tito Resty habang nagpapaypay sa sofa. Agad pinasok ni Eliana ang pagtitinda ng kakanin sa palengke. Si Joshua naman, kahit 11 taon pa lang, nagbubuhat na ng mga kahon sa karinderya ni Aling Bebang kapalit ng kaning lamig. Habang naglalako si Eliana, madalas siyang mabugbog ng mga siga sa lugar. Isang araw matapos siyang itulak at maagawan ng paninda, umuwi siyang sugatan. Bakit hindi na lang tayo sumuko ate? Hikbi ni Joshua habang pinupunasan ng sugat ni Eliana. Kapag sumuko tayo, sinong aasahan nila mama at papa? Mahina pero matatag. Nasagot ni Eliana lumipas ang mga taon. Sa tulong ng sipag at dasal, nakatapos ng high school si Eliana sa pamamagitan ng scholarship. Habang si Joshua, kahit working student, nakapasok sa kolehiyo. Pero isang gabi, habang pauwi si Eliana mula sa part-time job niya sa lungsod, na aksidente siya. Tinakbuhan siya ng isang lasing na driver. Halos mawalan siya ng buhay at habang nakaratay sa ospital, iyak ng iyak si Joshua. "Huwag mo akong iiwan, ate. Ikaw lang ang meron ako." Bulong ni Joshua habang nakahawak sa malamig na kamay ni Eliana. Pilit nagsumikap si Joshua para maipagamot si Eliana. Nagbenta siya ng fishbowl, nag-deliver ng tubig at minsan naglakad ng ilang kilometro para makapag-ipon kahit kaunti. Habang nagpapagaling si Eliana, naisip ni Joshua ang isang ideya. Bumuo siya ng maliit na negosyo, ang Kuya Joe's Fishbowl at Street Food Stand. Dahil sa tapat niyang serbisyo at bait, naging paborito ito sa buong bayan. Isang araw, habang nagtitinda si Joshua, nilapitan siya ni Gino, isang negosyanteng bumibili. "Ang lote sa lugar nila, gusto mo ba ng oportunidad, iho?" "Naghahanap ako ng partner na masipag at tapat," alok ni Gino matapos makita ang tiyaga ni Joshua. Ngumiti si Joshua at tinanggap ang alok. Unti-unti, ang dating maliit na fishbowl stand ay lumago. Bumili sila ng motor, tapos van, tapos ilang branches na ng street food sa buong Nueva Ecija.
Si Eliana naman, kahit hirap pa rin maglakad dahil sa iniwang pinsala ng aksidente, itinuloy ang pangarap niya maging guro. At sa unang araw niya sa bagong eskwelahan bilang teacher, bumungad sa kanya si Rona, dati niyang bully, ngayon isa ng janitress sa eskwelahan. Eliana, ikaw na ang bagong guro dito. Nanlilisik ang mata ni Rona sa pagkabigla. Ngumiti. Si Eliana, hindi ngiting mayabang kundi ngiting puno ng habag at pag-intindi. Oo, Rona, at kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Habang binabaybay ni Eliana ang mga pasilyo ng eskwelahan, nakatingin ang maraming estudyante sa kanya. Puno ng respeto at paghanga ang mga mata ng mga ito. Hindi tulad noong siya ang laging tampulan ng panlalait. Pagkatapos ng klase, lumapit si Rona kay Eliana, hawak-hawak ang basahan at mukhang hindi mapakali. Eliana, pasensya ka na noon, bata pa kami, wala akong alam, mahinang sabi ni Rona habang nanginginig ang boses. Hinawakan ni Eliana ang kamay ni Rona. Matagal ko nang pinatawad ang lahat, Rona. Huwag mo nang pasanin ang nakaraan. Ang mahalaga, bumabangon ka rin ngayon. Lumuhod si Rona sa harap niya at humagulgol. Salamat, Eliana. Salamat. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, si Joshua naman ay inimbitahan sa isang awarding ceremony. Ang Kuya Joe's Street Food ay pinarangalan bilang pinakamahusay na negosyante ng bayan. Nakasuot siya ng simpleng barong at nakangiting tinanggap ang tropeyo. Sa gitna ng mga tao, nakita niya si Mang Gregorio at Aling Marites, kapwa na iyak sa tuwa. Akin, to para kay ate, sigaw ni Joshua habang itinataas ang tropeyo. Lumapit ang alkalde ng bayan, si Mayor Celso, at tinalok si Joshua ng scholarship para sa negosyo. Gusto ko sanang tulungan ang mga tulad mo, Joshua. Maraming kabataan dito ang nangangailangan ng inspirasyon mo. Tinanggap ni Joshua ang alok at binuo niya ang programa para sa kabataang taga-baryo, isang samahan na nagbibigay ng libreng seminar at training sa mga kabataan tungkol sa pagnenegosyo at tamang pamumuhay. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ring kilalanin si Eliana bilang isa sa pinakamahusay na guro sa buong Nueva Ecija. Marami siyang tinulungang mga batang katulad niya noon. Mga batang walang pambili ng papel, walang baon, pero may matatag na pangarap. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin sa bakuran ng bago nilang bahay, humigop si Mang Gregorio ng kape at ngumiti. Anak, hindi ko akalaing aabot tayo dito, mahina niyang sabi. Niyakap ni Eliana at Joshua ang kanilang mga magulang. Hindi pa tapos ang laban natin, Papa. Marami pa tayong aabutin, sabi ni Eliana habang nakatingala sa langit. Hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Joshua. Isang text mula kay Gino. May magandang balita ako, Joshua. Handa ka na bang palawakin ang negosyo mo sa buong Luzon? Nagtawanan si Joshua at Eliana. Nagsimula silang mangarap muli. Hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng batang kagaya nila na minsang pinagdudahan at pinahiya pero piniling lumaban. Isang linggo ang lumipas, dumating si Gino sa baryo kasama ang ilang investors. Kasama niya ang pinsan niyang si Andrea, isang magaling na business consultant. Pagbaba pa lang nila ng sasakyan, sinalubong na sila ni Joshua at Eliana. Joshua, Eliana, ito si Andrea. Siya ang tutulong sa inyo para ma-expand ang negosyo. Masayang pakilala ni Gino. Nakipagkamay si Andrea kay Joshua. Narinig ko ang kwento ninyong magkapatid. Sobrang nakaka-inspire, sabi niya habang nakangiti. Habang pinapakita ni Joshua at Eliana ang maliit nilang planta
ng paggawa ng street food products, hindi maiwasang mapangiti si Andrea. Ang galing ninyo! Simple pero solid ang sistema. Kung palalawakin natin to, maraming buhay ang mababago. Nagsimula silang gumawa ng plano. Magkakaroon ng mga bagong branch ng Kuya Joe's Street Food sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Itinuro ni Andrea kung paano palalakasin ang brand nila at paano magtuturo ng mga bagong entrepreneurs. Isang gabi, nagmeeting sila sa bahay. Si Mang Gregorio at Aling Marites ay abala sa paghahanda ng kape at merienda habang sina Joshua, Eliana, Gino at Andrea ay nakahilera sa mesa. "Sigurado ba kayo dito?" tanong ni Mang Gregorio. "Malaking hakbang to," ngumiti si Eliana. "Pa, buong buhay natin puro takot ang pumigil sa atin. Ngayon oras na para sumugal para sa pangarap." Tumango si Joshua. "Hindi na lang natin to laban to ng lahat ng batang kagaya natin." Kinabukasan, lumarga na ang proyekto. Unang target nila ay ang San Fernando, Pampanga. Sumama sina Joshua at Andrea sa pagsasaayos ng unang branch. Habang abala sila sa pagtatayo, lumapit si Andrea kay Joshua. "Alam mo Joshua, habang nakikilala kita, mas lalo akong humahanga sa'yo." Bulong ni Andrea habang nakangiti. Natigilan si Joshua at hindi maiwasang mapangiti. "Salamat Andrea, hindi ko rin to kakayanin kung wala ka." Habang busy sila sa negosyo, hindi rin nakalimutan ni Eliana ang pangarap niyang makatulong sa edukasyon. Pinunduhan niya ang pagpapatayo ng isang maliit na library sa kanilang baryo na pinangalanan niyang Ate's Hope Center, alaala sa kanyang yumaong ate na si Rhea. Dumating ang araw ng grand opening ng kanilang bagong branch. Ang buong bayan ng San Fernando ay dumalo. Sina Gino, Andrea, Joshua at Eliana ay nagtayo ng stage para sa simpleng programa. Nagsalita si Joshua sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng ito ay hindi para sa sariling tagumpay. Ito ay para sa lahat ng pinanghinaan ng loob pero patuloy na lumalaban, wika niya habang nangingilid ang luha. Palakpakan. Sigawan ng suporta. Habang lumalalim ang gabi at nagkakatuwaan ang mga tao, hindi napigilan ni Andrea na tignan si Joshua mula sa malayo. May kung anong nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. Isang lihim na pagtingin na unti-unti nang umuusbong. Habang ang mga bituin ay kumikislap sa langit, naglakad-lakad si Eliana mag-isa sa gilid ng ilog. Lumapit sa kanya si Gino, bitbit ang 2 tasa ng kape. "Para sa'yo," alok ni Gino. "Salamat," sagot ni Eliana, sabay kuha ng tasa. Tahimik silang umupo sa bangko. Hangin lang at huni ng kuliglig ang maririnig. "Alam mo Eliana," seryoso ang boses ni Gino, "hindi lang negosyo ang natutunan ko sa'yo. Natutunan ko ring lumaban, magmahal, at umasang kaya pa palang magsimula uli." Napalunok si Eliana, ramdam niya ang bigat ng bawat salita ni Gino. Dahan-dahan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Sapat na ang katahimikan para maintindihan ang tibok ng kanilang mga puso. Makalipas ang ilang buwan, lumago ng mabilis ang negosyo nina Joshua at Eliana. Hindi lang sila nakapagbukas ng mga bagong branches sa Pampanga, kundi pati na rin sa Bulacan at Tarlac. Marami na rin silang natulungan ng mga kapwa nila kabataan na dati walang trabaho. Isang araw, habang abala si Eliana sa bagong branch nila sa Tarlac, may natanggap siyang tawag mula sa kaibigan nilang si Mia, isa sa mga unang empleyado nila. "Eliana, kailangan mong umuwi agad." Si Mang Gregorio. Nanginginig ang boses ni Mia sa kabilang linya. Bumagsak ang hawak ni Eliana na papel at agad siyang tumakbo palabas ng opisina. Sina Joshua at Gino
na noon ay nasa warehouse, agad na sumunod sa kanya nang makita ang takot sa kanyang mga mata. Pagdating nila sa ospital, nadatnan nila si Aling Marites na umiiyak sa labas ng emergency room. Nilapitan agad siya ni Eliana. "Ma, anong nangyari kay Papa?" Sumagot si Aling Marites sa gitna ng higpi. "Inatake ang tatay mo, anak." Hindi kinaya ng katawan niya dahil sa pagod. Lumapit ang doktor. "Kailangan na po nating operahan si Mang Gregorio, pero kailangan po natin ng malaking halaga para sa operasyon." Hindi na nagdalawang isip si Joshua. Kinuha niya agad ang kanyang telepono at tinawagan si Andrea. "Andrea, kailangan namin ng tulong. Si Papa kailangan ng operasyon." Maya-maya pa, dumating si Andrea, bitbit ang mga dokumento at cash donation mula sa foundation ng kumpanya nila ni Gino. Hindi nagtagal, naisugod na sa operasyon si Mang Gregorio. Habang naghihintay sa labas, tahimik lang si Eliana, nakatitig sa sahig, nangingilid ang mga luha. Lumapit si Gino sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Malalampasan natin to, Eliana. Hindi ka na nag-iisa," bulong niya. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na po si Mang Gregorio, pero kailangan niya ng matagal na gamutan at pahinga. Nagsitayuan ang lahat sa sobrang saya at pasasalamat. Hindi nagtagal, unti-unti nang bumuti ang kalagayan ni Mang Gregorio. Pero dahil sa nangyari, napagtanto ni Eliana at Joshua na hindi lang puro trabaho ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe ng bahay nila, nagtanong si Joshua, "Ate, naisip mo na ba kung anong gusto mo para sa sarili mo? Hindi para sa negosyo, kundi para sa'yo?" Tahimik si Eliana bago ngumiti ng malungkot. "Gusto kong bumuo ng sarili kong pamilya. Pamilya na hindi laging nagtatagisan sa hirap, yung simple lang, masaya, buo." Tumingin si Joshua sa malayo. "Ako din, ate. Gusto ko yung buhay na kahit walang yaman, may pagmamahalan." Habang ang hangin ng gabi ay malamig at puno ng mga bituin ng langit, nagpasya si Eliana na simulan ng bagong kabanata sa buhay nila. Hindi lang para sa negosyo, kundi para sa pagmamahal at pagbuo ng mga pangarap. Kinabukasan, inanyayahan ni Gino si Eliana na sumama sa isang event ng kanilang foundation. Nakasuot si Eliana ng simpleng puting bestida at bahagyang bumubuka ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan si Gino na nag-aabot ng tulong sa mga batang ulila. Natigilan siya. Sa loob ng maraming taon ng pakikibaka, ngayon lang niya naramdaman ang kakaibang tibok ng kanyang puso, isang tibok na puno ng pag-asa, pagmamahal at bagong simula. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong naging malapit sina Eliana at Gino. Kapag may free time si Eliana, lagi na siyang niyayaya ni Gino na mamasyal sa mga charity events o simpleng maglakad-lakad sa parke ng Luneta. Isang hapon, habang naglalakad sila sa may baywalk ng Manila Bay, biglang huminto si Gino. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa at lumuhod sa harap ni Eliana. "Eliana, hindi ko man naranasan ang lahat ng hirap na pinagdaanan mo, pero gusto kong makasama ka sa lahat ng darating pa. Gusto kong maging parte ng mga ngiti mo at maging sandalan mo sa bawat pagsubok. Eliana, will you marry me?" Napatulala si Eliana, hindi makapaniwala. Ang mga luha niya ay kusang tumulo habang nanginginig ang kamay niyang tinakpan ang bibig niya. "Oo, Gino. Oo." Umiiyak siyang sumagot. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid at ang dagat ay tila sumabay sa pag-awit ng hangin para sa kanila. Hindi nagtagal, ikinasal sina Eliana at Gino sa isang simpleng seremonya sa simbahan sa Pampanga, kung saan dumalo ang buong pamilya nila Joshua, Andrea, Aling Marites, Mang Gregorio at lahat ng naging bahagi ng kanilang pagbangon.
Sa araw ng kasal, lumapit si Joshua kay Eliana bago ito pumasok sa simbahan. Ate, proud na proud ako sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako hindi sumuko. Niyakap siya ni Eliana ng mahigpit, at ikaw ang lakas ko, Joshua. Habang nakatingin si Eliana kay Gino sa altar, nakita niya ang lahat ng pinagdaanan nilang kahirapan, panlalait, at sakit. Lahat ng iyon ay humubog sa kung sino sila ngayon. Makalipas ang ilang buwan, habang masaya silang namumuhay, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Nakatanggap si Joshua ng tawag mula sa isang abogado. Joshua, ikaw na ang bagong tagapagmana ng isang malawak na lupain dito sa Pampanga. Ang dating mga kamag-anak ninyo ang nag-iwan nito. Hindi makapaniwala si Joshua. Bumalik sa isip niya ang mga panahong walang-wala sila. Ngayon, may pagkakataon na silang magbigay ng higit pa sa mga nangangailangan. Sa tulong nina Eliana at Gino, pinayabong nila ang lupa at itinayo rito ang Bahay ng Pag-asa, isang bahay ampunan para sa mga batang ulila at palaboy. Isang gabi, habang nakaupo sina Eliana, Joshua, Gino at Andrea sa may porch ng bagong itinayong bahay, pinagmamasdan nila ang mga batang masayang naglalaro sa ilalim ng ilaw ng buwan. Grabe no, ani Joshua. Kung hindi tayo nagtiyaga, kung hindi tayo naniwala sa isa't isa, baka wala tayo dito ngayon. Ngumiti si Eliana habang nakatingin sa mga bituin. Lahat ng luha, sakit at paghihirap naging daan para makarating tayo sa tamang lugar. Dahil sa pagmamahalan, pagtitiwala at pag-asa, natupad nila ang pangarap na minsang inakala nilang imposible. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ng mga bata sa Bahay ng Pag-asa, biglang may sumiklab na sunog sa kabilang bahagi ng lupain. Eliana, gising! May apoy! Sigaw ni Gino habang hinahatak palabas si Eliana. Nagkagulo ang lahat. Niyakap ni Eliana ang mga bata at isa-isa silang inalalayan palabas ng gusali. Si Joshua naman, kahit nangangatal sa takot, pinilit isalba ang mga importanteng dokumento at ang ilang gamit. Andrea, tulungan mo silang makalayo! Sigaw ni Joshua habang inuubo sa kapal ng usok. Nang mailigtas na ang lahat, napaupo si Eliana sa damuhan, yakap-yakap ang ilang batang umiiyak. Puno ng abo ang kanyang mukha at luha, lumapit ang bumbero. Pasensya na po, hindi na po namin nailigtas ang likurang bahagi ng bahay, pero ligtas naman po kayong lahat. Niyakap ni Gino si Eliana ng mahigpit. Ang importante, walang nasaktan. Hindi nila alam kung paano sila magsisimula muli. Wala silang sapat na pondo para ipagawa ulit ang nasunog na bahagi ng bahay. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Eliana sa ilalim ng isang puno, lumapit si Andrea dala ang isang sulat. Ate, may dumating na liham. Galing sa Diwa Foundation. Binuksan ni Eliana ang liham. Dear Miss Eliana and Mr. Joshua, napag-alaman naming ang inyong pinamumunuan na bahay ampunan ay nagkaroon ng sunog. Nais naming magbigay ng tulong pinansyal at suporta upang muling maitayo ang inyong tahanan. Kayo ang inspirasyon ng maraming Pilipino. Lubos na gumagalang Diwa Foundation. Napaluha si Eliana. Mahigpit niyang niyakap si Andrea. Gino, Joshua, makakabangon tayo. Sigaw niya. Dumagsa rin ang tulong mula sa mga taong minsang nanlait at nagtakwil sa kanila noon. Isa-isa silang lumapit, humihingi ng tawad. Pasensya na kayo, Eliana, Joshua. Hindi namin nakita noon ang kabutihan ninyo, sabi ni Aling Minda, ang dati nilang kapitbahay na palaging nambubuska sa kanila. Ngumiti si Joshua, ang mahalaga po, ngayon nakita nyo na. Kasama ang buong komunidad, itinayo nilang muli ang Bahay ng Pag-asa. Mas malaki, mas maganda, at mas matibay. Isang taon matapos ang sunog,
ginanap ang engrandeng pagbubukas ng bagong bahay. Puno ng mga palakpakan, musika at ngiti ang buong paligid. Lahat ng batang iniligtas noon, pati na ang mga bagong dumating, ay sumayaw at umawit ng may galak. Nakangiti si Eliana habang nakaupo sa tabi ni Gino, hawak ang kamay ni Joshua at Andrea. Ang dami na nating pinagdaanan, bulong ni Eliana. At marami pa tayong tatahakin, sagot ni Gino habang pinapahid ang luha sa mata ni Eliana. Lumipas ang mga buwan, lalong dumami ang mga batang kinupkop sa bahay ng pag-asa. Unti-unti ring naging tanyag si Eliana, Joshua, Andrea at Gino sa buong bayan dahil sa kanilang ginintuang puso. Isang araw, habang abala si Andrea sa paglilinis ng bakuran, may dumating na matandang lalaki sakay ng isang mamahaling kotse. Bumaba ito, suot ang isang simpleng barong. Magandang araw po, ako po si Don Victor Montemayor. Pakilala ng matanda. Nagtititigan sina Eliana at Joshua. Hindi nila kilala ang matanda, ngunit tila pamilyar ito. Narinig ko ang kwento ninyo. Ako ay hinahanap ko ang dalawang bata na minsang tinulungan ng aking kapatid noong sila'y iniwan sa lansangan. Kayo ba yon? Tanong ni Don Victor, nakatingin kay Eliana at Joshua. Nagulat si Eliana. Kapatid niyo po si Mang Efren? Oo, bago siya pumanaw, palagi niya kayong binabanggit. Pinangarap niya na balang araw, makita kayong matagumpay at masaya. Napaluha si Joshua. Si Mang Efren ang dahilan kung bakit kami nabuhay noon. Siya ang unang naniwala sa amin. Ngumiti si Don Victor at inabot ang isang sobre. Ito ay bahagi ng kanyang iniwang yaman. Gusto naming suportahan ang mga pangarap ninyong tulungan ng mga batang katulad ninyo noon. Pagkabukas nila ng sobre, halos malaglag si Eliana sa gulat. Isang tseke na nagkakahalaga ng 15 milyon ang laman. Humagulgol si Andrea sa saya. Ate, kuya, hindi na natin kailangang mag-alala. Mabilis nilang niyakap si Don Victor. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, ramdam nilang tunay na may mga taong nagmamalasakit sa kanila. Pero habang abala sila, sa pagdiriwang, hindi nila alam na sa likod ng mga punong malapit sa bakuran, may isang pares ng matang naniniktik sa kanila. Si Alvin, ang dati nilang kapitbahay na inggit sa tagumpay nila. Nagmamagaling na kayo ngayon. Hindi pa tapos ang laban natin, bulong ni Alvin sa sarili bago siya naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, habang masaya ang lahat sa paglalaro sa bagong playground na ipinatayo gamit ang bahagi ng donasyon, biglang may dumating na abogado. Magandang araw po. Ako po si Attorney Raul Fernandez. May sulat po kami para kay Eliana at Joshua. Nagtaka si Eliana at kinuha ang sobre. Sa loob nito ay isang supena. Dinidemanda sila ni Alvin, inaangkin ang bahagi ng lupa ng bahay ng pag-asa. Nagkatinginan silang lahat. Biglang bumigat ang hangin. Hindi nila akalain na kasabay ng bagong pag-asa, may paparating palang bagong pagsubok na susubok sa tibay ng kanilang pamilya at pangarap. Hindi mapigilan ni Eliana ang manginig habang hawak ang supena. Lumapit si Joshua at mahigpit siyang niyakap. Huwag kang mag-alala, ate. Lalaban tayo. Hindi tayo magpapatalo, bulong niya. Nagpulong sila agad ni Atiyo and Raul sa isang maliit na silid sa bahay ng pag-asa. Alvin claims na may bahagi ng lupa na pagmamay-ari daw ng pamilya niya noon pa, paliwanag ni Atiyo Raul. Pero walang sapat na ebidensya. Gawa-gawa lang ito para guluhin kayo. Nakakatakot po, Ate Raul, nanginginig na sabi ni Andrea. Baka mapaalis kami dito. Hindi ko hahayaang mangyari niyan. May laban tayo, paniniguro ni Ate Raul. Habang pinaghahandaan nila ang kaso, kumilos din si Alvin. Kumalat ang tsismis sa buong baryo na magnanakaw daw si Eliana at Joshua
at sinakop lang nila ang lupa ng iba. Marami ang nanlait sa kanila noon, ngayon ay bumalik ang mga masasakit na salita. Akala mo kung sino na sila, magnanakaw pala. Sigaw ng isang ale habang dumadaan si Gino sa palengke. Sabi ko na hindi. Magtatagal ang mga ganyang pinagmulan sa kalsada. Bulalas ng isang tambay. Tahimik lang si Gino, ngunit ramdam niya ang sakit. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa mga kapatid. Isang gabi, habang naglilinis si Andrea sa kusina, nakita niyang nakaupo si Eliana sa harap ng altar, umiiyak. Lord, pagod na po ako. Bakit parang hindi pa rin sapat ang lahat ng sakripisyo namin? Bulong ni Eliana. Lumapit si Andrea at niyakap siya. Ate, hindi tayo susuko, hindi tayo nag-iisa. Sumama rin si Joshua at Gino. Niyakap nilang magkakapatid si Eliana. Sa gitna ng dilim ng pagsubok, nariyan pa rin ang liwanag ng pagmamahalan nila. Kinabukasan dumating ang araw ng unang hearing sa korte. Nakasuot sila ng simpleng damit pero marangal ang tindig. Habang papasok sila sa korte, nakasalubong nila si Alvin. Ngumisi ito ng mapanlait. Handa na ba kayong mawala ang lahat ng pinagyayabang ninyo? Sarkastikong sabi ni Alvin. Tumingin si Eliana ng diretso sa mga mata niya. Hindi mo kayang nakawin ang pinaghirapan at pinagsakripisyuhan namin, matatag na sagot niya. Nagsimula ang hearing. Ipinakita ni Alvin ang ilang pekeng dokumento. Ngunit handa si Atty. Raul. May dala siyang tunay na titulo ng lupa. Pinamana ito ng isang dating madre kay Eliana at Joshua bilang pagkilala sa kabutihang ginawa nila noon pa. Habang binabasa ng huwes ang mga ebidensya, napapailing ito. Pagkatapos ng mahabang oras ng pakikinig, sinabi ng huwes, sa ebidensyang inilahad, malinaw na walang karapatan si Alvin sa lupaing ito. Ang bahay ng pag-asa ay mananatili sa pamamahala ni na Eliana at Joshua. Nagpalakpakan ng lahat sa loob ng korte. Lulugo-lugo si Alvin habang inilalayo ng mga pulis dahil sa pagsisinungaling at pamemeke ng dokumento. Sa labas ng korte, nagsisigawan sa saya ang mga bata mula sa bahay ng pag-asa na sumama sa kanila. Panalo tayo, Ate Eliana, Kuya Joshua. Sigaw ni Andoy, isa sa mga pinakabatang ampon nila. Tumulo ang luha sa mata ni Eliana, Joshua, Andrea at Gino. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tagumpay ng pagmamahalan, sakripisyo at katatagan nila. Ngunit mga ka-amazing habang nagdiriwang sila. Isang anino mula sa malayo ang nakatingin, galit na galit. Si Karina, ang nakatatandang kapatid ni Alvin na mas matindi pa ang balak laban sa kanila. Pagkatapos ng tagumpay sa korte, abala sina Eliana, Joshua, Andrea at Gino sa pag-aayos ng bahay ng pag-asa. Masaya ang mga bata, puno ng tawanan at musika ang paligid. Ngunit isang gabi, habang nagtatanghalian sila, biglang may nagbagsakang bato sa bubong. Ano yon? Sigaw ni Joshua. Lumabas sila at nakita nilang may nagtatapon ng bato mula sa labas ng bakuran. Nasilayan nila si Karina, ang kapatid ni Alvin, kasama ang ilang bayarang lalaki. Akala niyo tapos na to? Hindi pa ako tapos sa inyo. Sigaw ni Karina, puno ng puot ang mukha. Lumapit si Gino at Joshua, hindi para makipag-away, kundi para protektahan ang lugar. Karina, tama na, matatag na sabi ni Gino. Hindi mo na mababawi ang mali. Hindi niyo ako matatalo. Sigaw ni Karina habang umiiyak sa galit. Ngunit bago pa siya makalapit, dumating ang mga pulis. Tinawag pala ni Andrea ang barangay at pulisya agad. Hinuli si Karina dahil sa panggugulo at tangkang pananakit. Habang dinadala si Karina, napatingin siya kay Eliana. Pagpapatawad ang kailangan mo.
Karina. Hindi galit, malumanay na sabi ni Eliana. Napaiyak si Karina sa harap ng lahat. Hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa unang beses niyang maramdaman ang kabutihang hindi niya naranasan noon. Pagkalipas ng ilang linggo, naging tahimik na ang buhay sa bahay ng Pag-asa. Naging mas maayos ang pamumuhay nila. Lumaki ang bilang ng mga batang tinutulungan nila. At ang dating mga nanglait sa kanila, ngayon ay bumilib sa katatagan nilang magkakapatid. Sa huling gabi, habang magkakasama silang lahat sa ilalim ng mga bituin, yumakap si Eliana kay Joshua, Andrea at Gino. Hindi tayo sumuko, hindi tayo bumitaw. Dahil dito, mas lalo tayong naging matatag at mas naging pamilya, sabi ni Eliana. Nagtinginan sila, puno ng pagmamahalan ang mga mata. Pinangako nila sa isa't isa na anuman ang dumating, magkasama silang lalaban at patuloy na magiging ilaw para sa mga batang tulad nila dati. Sa bahay ng Pag-asa, tunay ngang may bagong pag-asa at ayan mga ka-amazing, dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ako po ang inyong naging tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta, mga ka-amazing. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pa nating kwentong nakakaiyak, nakakadurog ng puso at puno ng inspirasyon. At syempre mga ka-amazing, iniimbitahan ko rin kayo na i-follow kami sa TikTok, Amazing AI TV Fusion, para updated kayo sa ating mga short stories at kwentong nakaka-good vibes. Araw-araw, hanggang sa muli, mga ka-amazing. Mahal na mahal ko kayo. Amazing AI TV Fusion ng Tagalog Stories para sa puso mong naghahanap ng tunay na kwento. Paalam, mga ka-amazing.